Juvenile delinquency and juvenile justice system. Good morning, sir. This is the part of juvenile delinquency and juvenile justice system. Parental authority. Pasok po sa parental authority ang marriage. When you say marriage, ito po ay legal contract. Ito po is nagpapatunay na hindi ka na pwedeng mag-asawa ng iba, hindi ka na pwedeng ikasal sa iba dahil sinabi sa batas na kailangan isa lang po ang maging asawa. Pag sinabi rin pong marriage, between male and female lang po. Meron rin po tayong essential requisite of marriage. Meron tayong mga requirements sa marriage is una, kailangan talaga is male and female. Meron rin tayong requirements sa age. Pag ang edad mo is 18 to 21, need ng parental consent. Kukuha ka po ng parental consent sa local civil register. Pag ang age mo naman is 22 to 25, need ng pag wala naman pong parental advice, isang epekto nito is pag walang parental advice, magiging valid pa rin ang kasal niyo. Pero hindi niyo dapat ma-issue till 3 months ang kasal niyo. Pag walang parental advice, pag na-issue ng below 3 months, both parties ay may liability. Pag below 18 years old, pag kinasal ka, ay invalid yun dahil minor de edad ka pa. Isa pang requirement is kailangan ang magkakasal sa inyo is pare, pastor, or yung sa mga Muslim, yung kung ano yung religion nyo, yung mga authorized. Pag 5 years na kayong magkasama, hindi nyo na kailangan magpakasal dahil sa tagal na inyong magkasama. Need nyo na lang ng affidavit para maging valid ang marriage nyo. And then ang pangalawang essential requisite sa marriage naman is paternity and filiation. When you say filiation is relationship of the child to the father. Ito po yung relasyon ng mga bata sa kanila ama. Meron po tayong kinds of children under family code. Meron tayong 4 na family code. Number 1 is legitimate child. Ito is yung batang napanganak during the marriage of parents, like honeymoon, pagtapos nila po ng kasal. Number 2 is legitimate child. Children conceived outside the valid marriage. Hindi pa kinasal pero nagawa na yung bata. Ang tawag ko sa bata na yun is legitimate child. Legitimated, pangatlo, legitimated child. Nagkaanak kayo pero hindi pa kayo kinasal. After of the couple years, nagpakasal kayo, ang tawag sa bata na yan ay legitimated child. Example po dito is yung kunyari college kayo tapos nakabuntis ka, tapos nagkaroon ka ng anak pero ang plano mo is papakasalan mo yung babae after mo ay pagtapos mo mag-aral ng college. Ayun po ang tawag sa legitimated child. Number 4 naman po is adopted child. Legally made the son or daughter of someone other than the biological parent. Hindi ikaw ang nagmamay-ari sa bata pero you nature him, kinikilala mo siyang bilang anak mo, tunay na anak. Meron naman po tayong Republic Act 9255, which is yung kailangan gamitin yung apelido ng ama ng bata. Pasok ito sa legitimate children. Example, kunwari po nagkaroon ka ng asawa, tapos nabuntis ka, tapos iniwan ka rin ng lalaki, need mo pa rin po gamitin yung surname ng papa niya.